Ni-wrestling ako doon. Ni-wrestling ako doon. Ni-wrestling ako doon. Kung ako'y absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo. Ayaw pa Senator ng Republic. Kung hindi ko papasok, hinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako, bakit ako papasok? Absent yung President. Hinaharang hindi papasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinarang ko ng mga NBA. Ni-wrestling ako. Sugat-sugat ako. This is the Senate. Wala sa respeto sa institusyon ng Senado. At gano'n ang NBA. Senator Ronald Bato de la Rosa is no longer under the Senate's protective custody after quietly leaving the Senate compound at dawn on Thursday. But where is he now? Senator Ronald Bato de la Rosa is at large once again after he snuck out of the Senate at dawn on Thursday. The night before, a shooting incident happened at the Senate where the Senate Sergeant-at-Arms said they fired warning shots at supposed NBI operatives. There are speculations it was a diversionary tactic. Was it? Yes, marami pong responsible dito. Una yung si Bato de la Rosa himself assaulting a person in authority nung hinawi niya yung mga NBI agents. Pangalawa, resisting arrest, di ba? Tapos itong si Cayetano and the Sergeant-at-Arms, itong si General Aplasca, obstruction of justice for preventing the serving of a valid warrant. Ilan lang yan dun sa mga pwedeng krimen, pati pwede rin cuddling a fugitive in the case of Robin Padilla dahil sinakay niya ito. Parang aiding and abetting a fugitive. Kasi si Bato, for all intents and purposes, is a criminal, international criminal, no? Fugitive. International fugitive. So may ano yan, meron tayong batas yung Republic Act 9851 at bound tayo dun sa ICC warrant na yun. Siguro fugitive from justice, mas formal na sagot yan. Yan ho kasi yung formal na definisyon na ginagamit sa korte at yan mismo naglabas na ng pronouncement ng Supreme Court na kung tinatakbo mo yung prosecution at saka yung pagkabilanggo o kaya yung kaso, fugitive from justice ka. Dahil sa kanya may warrant of arrest na. So that's clearly avoiding the prosecution. Based on the definition issued by the courts and no less than the Supreme Court, hindi ho naman kailangang ipresenta sa Senate President o sa Senado ang warrant of arrest laban sa isang tao. Hindi rin kinakailangan i-publicize yan. Kinonfirm na ho yan kaagad ng ICC at expected naman yan sapagkat matagal na nilang dineclare sila as co-perpetrators. So hindi naman ho yan pinapublicize, ipapakita lang yan dun sa naaaresto pagka-aresto niya para nakakasiguro siya na meron talagang warrant of arrest. Ganun ho ang proseso. Hindi ho naman required na ipakita sa lahat ng kaalyado niya o kaya yung mga senador na yan. Tama ho yung punto nyo. Hindi dahil Senate President sila o Senador sila, di ba nag-issue sila kunwari ng resolution putting him under Senate protective custody. So ibig sabihin yan, hawak nyo siya, responsibilidad nyo. Ngayon na wala sa inyo, di ba dapat mag-explain kayo sa taong bayan? Well, the Senate should explain to the people paano siya nawala sa kanilang protective custody. Sila ho mismo nagsabi niyan. Kinukup nila siya sa kanilang building kahit hindi dapat. At ngayon biglang nawala. Nagkaroon ng konting drama, tukan doon na mukhang gawa-gawa lang naman pala and then nawala na siya. Di ba, where is their sense of responsibility? Hindi ho maganda yung attitude ng sino man sa gobyerno na gagawa kayo ng isang bagay at tinatanong kayo, don't ask me that question. Where is transparency? Where is accountability? That is very clear in our Constitution. We have to remind our public servants that they have this legal responsibility. So at the very least, they should explain. Kung meron kayong matinong ekspresyon, edi sabihin nyo
Pero hindi ho pwedeng sabihin, don't ask me that question. Maging sino ka man sa gobyerno, you remain accountable to the Filipino people. But, tama ho kayo, yung ICC, hindi ho foreign court yan. It's an international tribunal, internationally organized and recognized tribunal. Kasama ang Republika ng Pilipinas na sumang-ayon na itayo ang korte na yan. So malinaw ho yan. Pumirma tayo sa Rome Statute. Ngayon, nung panahon ni Presidente Digong, dahil alam na nila na magko-complain yung mga biktima ng mga tens of thousands na pinagpapatay nila na hindi dumaan sa tamang proseso, nag-withdraw siya bigla sa ICC. Nakalimutan nilang basahin yung Article 127 Paragraph 2 ng ICC na nagsasabi na kung ang isang member state na nag-approve ng establishment of the ICC biglang kumalas for whatever reason, then under Article 127 Paragraph 2, malinaw din ho, yung member na state na, sige, pwede kang kumalas, pero yung mga kaso na nasimulan ng investigahan at nagkaroon na ng jurisdiction ang ICC, bago ka kumalas, meron kang remaining obligation to recognize the jurisdiction and cooperate with the ICC. Yan ho yung tinatawag na residual obligation. Ang linaw-linaw po sa treaty na yan. Pangalawa, at mas importante pa, yung pinapalabas nila na that's a foreign court, that's a foreign law, dapat hindi tayo masasaklaw yan. Mali ho sila because meron tayong Republic Act 9851 noong 2009 pa ho yan, na kung saan pinasa ng ating Kongreso, ng ating Republika ang batas na kinikilala din ang crimes against humanity na isang uri ng krimen. At nakalagay din ho dun sa Section 17 yan, kung sakasakali merong napaparatangan o akusado na Pilipino ng crimes against humanity at meron ng international tribunal na has taken jurisdiction at nangyayari na ang paglilitis doon, option ho ng Republika ng Pilipinas na isurrender ang Pilipinong yan doon sa tribunal na yon. So local law na rin ho natin yan. So wala hong basihan yung sinasabi nila na hindi pwedeng isuko o kaya hindi pwedeng makialam ang ICC. Siguro alam mo, mas maintindihan taong bayan, gawin kong halimbawa. Di ba lahat tayo tuwang-tuwa na nanalo tayo sa UNCLOS Tribunal dun sa West Philippine Sea. Tinalo natin ang China dyan. Dumulog tayo dyan. Yung UNCLOS Tribunal, kagaray din ho yan nung ICC. Bakit selective ang ating sinasabi na ngayon ng Senate President at iba pang mga kakampi ni Bato de la Rosa? Nakakalungkot lang ho kasi nga they are appealing to the uninformed sentiments ng ibang kababayan natin. Kaya maganda yung ginagawa nyo na patiently we explain kung anong ibig sabihin nito para ho hindi mabudol-budol ng taong bayan. Batasan natin at alalahanin ho ng nating lahat. Ang nag-complain ho doon ay hindi banyaga, hindi dayuhan, kapwa Pilipino natin. Mga kapamilya ng mga napakaraming biktima ng extrajudicial killing. Ang ibig ko sabihin ng extrajudicial killing, murder. Yung bang pinagpapatay mo na lang sila dahil suspect sila, hindi na sila nabigyan ng katarungan at due process, hindi na sila naimbestigahan, hindi na sila nalitis, hindi na nahusgahan, pinagpapatay na lang. Yun ho yung krimen. At dahil malawakan at systemic, it is a crime against humanity